I don't want a boy. I want a man. That's what I need. I need a man. Minsan namimiss mo lang na you need a man. But actually, you don't need a man. Hello, Marites! Marami kaming latest. Siyempre dahil andito ang Team Trending, Team Murig, Team Legit. Pero bago ang chikahan, batayin ko muna ka ng good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At ako po ang inyong unbettable Professor Ambet Nabus. Ang inyong PhD, Rose Garcia. And welcome to Marites University! Palakpakan, thank you sa mga bagong subscribers namin. O, diba? Okay. Saya lang. Saya lang, happy lang dito sa Marites. Of course, happy. Happy. Okay mga Marites, eto na po, simulan natin ng balita kay Angelica Panganiban. Prof, ikaw na to. Oo, kasi nabasa ko lang din ito at nakita ko. Nabasa ko din yan. Nag-worry nga ako dahil hindi ko naintindihan yung sinasabing namatay ang mga buto sa balakang. Kasi sinasabi niya, hindi siya makalakad, hindi makapag-swimming, hindi maka-workout, namatay na yung mga bones ko sa balakang, kaya pala hirap na akong maglakad. Nakaramdam ako ng awa sa sarili ko na, bakit ako? Bakit sa akin nangyari ito? Angelica, ko ba yan? Ini-emote ko lang. Kasi nakakaawa din talaga. Ayon dito sa ulat, meron siyang avascular necrosis. Eh pag sinabi nga necrosis, namatay, patay, di ba? Hindi ko alam to, wala akong experience ng ganito. Kasi pag pinag-uusapan talaga yung mga ganyan, yung scoliosis napapraning na ako. Ito pang mga ganito. Di ba? For an Angelica Panganiban. Pero ano to, mabubuhay pa ba ang mga buto na ito, Dean at PhD? Ako tingin ko naman, oo. May mga na-enkwentro ka bang ganyan ng mga hindi eksakto yung sinasabi niya. Pero naniniwala ako, matitreat pa yan ng mga therapy, ng mga gusto niyo punta kayo sa sa M Square, magaling sila eh. Doon sa may malapit yan sa ating sa Baliwag din. Doon sa may Irod. Yes. Okay. Malapit doon yung kanilang yun ang specialization nila, mga buto-buto. Oo, marami nagpupunta dyan. Kahit sila, hindi na ako mag-name drop ng mga artista, pero marami din. Okay. Magaling sila dyan. Kaya, so therapy lang ang kailangan niya? Well, hindi ko alam. Pero makakatulong yun. Okay. Makakatulong yun. Saan kaya nakukuha yan? This early, hindi ko alam kung hereditary man or... Kasi pagkatapos yung mga anak di ba? Pwede ding genes, pwede ring... Ako nga, di ba, sabi ko nga sa inyo na nagkaroon na ako ng surgery sa lumbar. So, ang isa sa nakikita doon yung posture. Pag upo-upo, di ba, lalo na tayo, minsan maghapon, nakaupo ka lang, yung mga ganyan. May effect lahat yun, akala lang natin. Lalo na pag bata ka, wala lang, di ba? Siguro dahil si Angelica din, kasi di ba biniyayaan ng malaking something, tapos may weight, parang nagkaroon siya pwede rin. Di ba? Balakang ang pinag-uusapan Kasi pagkapansinin nyo, pag medyo nag-gain tayo ng weight, talagang yung lower back natin, lower part natin, yun ang medyo nagkakaroon tayo ng mga problem. Kasi ganon. Pero syempre, ang sana maging okay yan. Correct. Okay yan, huwag ka mag-alala. Naniniwala ako marami ng ngayon lalo na sa medicine, sa science. Kaya yan. Kaya, matapang pa yan. Saka si Baby Beanie. Yun na. Di pwede. Yun na. Okay, mga Marites, pagdasal po na si Angelica. Eto, report naman natin ang kalagayan ngayon ni Yasmin Curdy, nating friend. Di ba may ongoing series yan? Malapit na yun. The Missing Husband. Napanood ko kanina, sa kanyang second baby. Di ba, Rose? Yan na. So, yan ang sinasabi ko sa inyo noon. Kasi mga kamarites, isa yan sa hindi naman dahil parang, kasi may nag-comment parang, hindi nila sabihin, hindi sila mag-i-spill na mga Siyempre, out of respect din naman po. Lalo na sa mga artista o mga celebrities na nagkitiwala naman sa atin ng ilang sabihin din naman nila pero nakikiusap lang sila na medyo quiet lang muna. Lalo na sa part ni Yasmin, talagang nagsabi naman siya. Alam mo, na-appreciate ko yung mga ganong artista. Yung kahit na hindi pa nila ma-out,
Pero ayaw nila magsinungaling. For example, sa isang kaibigan nilang reporter, na ayaw nila magsinungaling na, ay hindi po, hindi ako buntis or something. Marami tayong ganyang karanasan. Diba? Sinasabi nila, pero yung pakiusap na medyo, wag muna natin i-record. So, ganun po yung nangyari noon. So, yung nangyayari ngayon sa ongoing series niya? Hindi. Natapos na ba? Kasi yung The Missing Husband, tapos na yan na i-tape. Okay. So, si Yasmin, meron na kang gender, alam ko it's a boy. Ilang months na? So, siguro 5 months na to kasi may gender na or 6 months. Basta favorite actress namin si Yasmin. Oo naman. Pero ang actually, advice ko rin sa kanya na huwag mo muna i-out noon dahil first trimester pa lang. Di ba? May kasabihan kasing ganun para palipasin mo muna yung first try. Para kumapit ng todo. Tapos yun nga yung sinasabi ko sa inyo na ang bongga nilang tatlo. Although this time, boy naman. Si Yasmin ay pinanganak ng Year of the Dragon. Yes. Kung Year of the Dragon to, siguro 1988 to. Ina-assume ko lang Then pinanganak naman niya si Ayesa. Si Ayesa po ang kanilang panganay ni Ray Soldevilla na isang piloto. At napakagwapo. At gwapo. Yeah. Na si Ayesa na Year of the Dragon din. Tapos si husband. No, not husband. Itong kanyang pinagbubuntis ngayon na boy, Year of the Dragon din. So, hindi ko lang kabisado kung sino yung, kasi may ganun parang ganun, di ba? Wood Dragon. Mga element. Water Dragon. Ano pa yung isa? Fire Dragon. Diba? Ikaw na talagang madam, Oo nga Pero ang bongga. Si Yasmin ko di naman nalaman yun. Pero napaka-bongga, di ba? Kasi kung, syempre sa mga astrology at mga naniniwala dito, alam nila na ang dragon ang isa sa may pinaka-powerful sign. Yan. Diba? So anyway, congrats Yasmin. Kasi ang tagal naman din nila yan na wini-wish, pinag-pray na magkaroon ng kapatid si Ayesa. Kaya ang pinaka-happy din dito si Ayesa talaga. Lalo't baby boy yan, no? Ayan po, congrats. Okay, ito naman ang latest kay Paolo Contis. Again? PhD, ikaw na dyan. Ayan na nga. Talagang again? Hindi. Anong nangyari ba kay Paolo? Di ba hindi tumitigil yung mga alingas-ngas or yung mga paglilink kay Paolo Contis at si Ara sa Nag-Agustin. Si Paolo at kasi saka si Ara, parehong mga host ng Eat Bulaga. So, syempre, alam nyo na nagwa 1+1 na, lalo na ang mga netizen at ang mga tao na nako daw, ayun na naman si Paolo, nandiyan wina-warningan si Ara, o something. So, paano na si Yen? May ganon. Yen Santos. Dahil dito sa itong picture na to na sa lumabas. Sa Itbulaga. Kaya, so, grabe ka, Diego. Kaya naman si Paolo ay nagpaliwanag na at finally sinabi niya na edited. Kumbaga yung edited ba yan? Hindi siya edited. Kumbaga, edited, yes. Na portion ng Itbulaga. So, kumbaga pag hindi mo pinanood, di ba na buo? At nag-cut ka lang. Kinuha mo lang yan. Yes. Talagang kahit naman ako, kahit tayo, di ba? Ano iisipin nyo dyan? Parang, ano to? Gano'n. Pero yung pala, may ano yan. Kasi parang may series sila dyan na ginagawa. Na sila mag-partner. Oo. So, ang alam ko nga, itong si Ara, may boyfriend yan, no? Kung aaminin man niya na basketball player nga. Tapos na showbiz. Then, itong si Paolo naman, inamin niya na hanggang ngayon ay sila pa rin ni Yen Santos. So, nakita kami ni Ara last week sa Faces and Curves. So, hindi ko nang tanungin, pero syempre, shy naman ako, no? Shy ka pa. Baka sabihin, face sa faces pa kayo nagchismisan, charot. Sa Marites University na lang. So, ayan. So, at least klaro. Alam ko, matagal na sila ng boyfriend niya eh. Kung hindi tatanggi ni Ara. Grabe yung mga Marites talaga dito. Okay. Yan na. Sige, abangan na lang natin kung di nga totoo. Hindi naman talaga daw. Hindi naman natin. So, ba't ano pang aabangan natin? Siguro sinasabi ni Pro, ay ni Dean, baka ma-develop. Diba? Alam mo naman si Paolo parang litrato. Di ba? Madaling ma-develop. Madali bang at mabilis as a friend. Diba? Okay. Ayaw ni Yen. Yun na. Ito, ano naman to latest kay Michelle D. Prof? Yun nga. Kasi nga diba tayo, bias na pag mga Pilipino ang nagsasalita at nagtatanggol kay Michelle. Kasi natural lang ipagtanggol natin siya. Pero ang nakakaloka, yung beauty pageant world na tinatawag, yung community, hindi lang mga Americans, kahit yung mga ibang taga El Salvador, kahit nga mismo taga Thailand,
ay talagang ang gaganda ng sinasabi, binabalita at binalita na nga natin last time, ultimo yung si Pulitzer winner na si Ronan Farrow na isang kilalang journalist ay talagang very vocal. Tapos si Shera, ano ba yun? Si Lu Shera, di ba? Hindi siya Echusera. Si Lu Shera, ano siya? Matagal na siyang involved sa Miss Universe. Kaya nagtataka daw ito ating local community kung bakit ang ating national director na si Shamsi Supsup parang masyadong walang buto. Walang mga buhay na buto sa kanya. Kanina namatay. Ngayon naman wala. Ano ba to? Walang mga buhay na buto sa kanyang katawan para ipagtanggol man lang or idepensa or siya mismo ang magkusa na maalamin, magtanong man lang ano ba talaga ang naging procedure kasi nanalo naman nga kami ng yung 3 awards yun Tatlong special award. Pero pinakamatindi din yung botohan na sa fan vote, nag-number 1 tayo pero wala pa rin daw wala man lang daw clarification na hinihingi or gustong maano. Tapos ang daming kumakalat na mga videos ngayon, di ba? Yung El Salvador. Oo, di ba? Na nandun pala, may mix up daw, nag-sorry. Nag-sorry. Tapos nabubuli raw. Tapos si Kylie, Kylie Padilla nag-tweet, napaka-passionate ni Kylie talaga dito kay Michelle D at sa nangyaring Miss Universe na to. Nag-tweet siya na parang umuwi ka na nga, parang ganyan. Dahil kasi nakita nga doon sa isang video na, di ba, doon nakahilera sila magpipictorial, binubulungan, tapos bilang hinila pa alis. Pero alam niyo, naglabas ng statement ng Miss Universe na may sakit daw kasi. Oo, tas nilinaw nila na walang issue, walang anything. At that time, may sakit daw si Michelle. At parang pinul out. Parang gano'n yung statement, parang hindi makahawa daw. Pero kailangan pang magbulungan dun or what? Pagkatapos may kumakalat din video na parang binubuli ni bilyonaryong may-ari na sinasabing mag-move on, kung makakapag-compose na siya ng song, may kinalaman daw ito sa moving on, ganyan-ganyan. Tapos biglang nakitang-kita mo, hindi komportable si Michelle, umalis. Tapos biglang hinabol, sinabi, you're very beautiful, may mga ganun-ganun. Abangan natin yan pero ito din, may I add, dahil di ba nga nag-post si Kylie ng ganon, nag-reply si Michelle ng ILY, meaning I love you. Kaya naging palaisipan tuloy ngayon sa mga ibang netizens na, parang bakit ganun yung reply ni Michelle? So parang may meaning na naman. Oo, may meaning. Parang ano din kasi, parang uma-agree si Michelle dun sa naging ex or tweet ni Kylie. Kahit naman ako napaisip din na nakita ko na gano'n ang response. So, siguro darating naman na si Michelle by now ay nandito. Not by now. By this weekend. Yes. I think this Sunday, if I'm not mistaken. Nandito na si Michelle. So, hopefully, masagot niya lahat ng mga katanungan. Pero isa lang ang masasabi natin, bonggang-bongga ang homecoming niyan. Talagang daig pa ang nanalo ng Miss Yun na. Okay. Eto, mga kaibigan, mga Marites, balita po natin ng latest kay Sam Milby, PhD. Ayan nga, actually si Sam Milby ay accidentally lang na nakita namin kahapon. Habang birthday ni Neri Almo. Hello, Nerd. Nurse. Happy birthday. So, nakita namin siya, kasama niya si Patrick Quiros at saka si Cares ng Cornerstone. O di syempre, sumegway na ako na isang tanong lang naman. Naku, no-way yun. Ay, salam. Okay. Tinanong ko siya, sabi ko, kumusta ka na, Sam? Sabi ko, ano masasabi mo kay Kat? Dahil di ba nga, itasikat ko yun pinupuri palagi kapag nag-host siya ng Miss You. Nag-a-anchor ng Miss You. Alam mo, kita-kita ko talaga sa aura ni Sam, yung sabi niya, sabi niya, ang galing niya. Ang galing-galing niya, sabi ni Sam. Sabi niya, sabi ko nga, dapat sa kanya meron na siyang show. Daldal kasi talaga. Na may isang show na raw na hino-host ni Kat. Sabi ko, why not? Pwede. Yan. Oo naman, di ba? Tapos may I-add din. Nakwento niya rin. Isang tanong lang pero nakwento niya rin. Nakwento niya na dapat pala shoot nila ng movie ngayon with Gerald Anderson and Jeneline Mercado. Tama, di ba? With Gerald. Pero na-delay daw ito. So, dahil yata kay Jen na rin. Dahil siguro, di ba, may taping si Jen ng Love, Die, Repeat. Love, Die, Repeat sa GMA. So, siguro, hindi mag-swak yung schedule. So, by
siguro by January or February na next year. Tapos, kinuwento niya rin na yung movie nila supposed to be ni Judy Ann Santos. Oo, yung matagal ng Correct. Parang mga si first... Sam? Ni Sam. Okay. Parang first few... Kinuwento sa atin ni Judy. Wala ka na ba nun ng kwento ni Judy? Press con pa yun. Nagkaroon pa yun ng media press con con. ni Rizal, Parang mga first few months pa lang ng 2023 nung nilaunch yun. And supposed to be, ang kukunan yon sa... out of the country Kaso, kailangan daw na may snow. Pero at that time yata, wala na yung snow. So, na-delay sila na na-delay. Kaya, ang mangyayari kay Sam Milby by next year, lagari siya. Lagari siya sa 2 movie. At sa kasal. At sa kasal, di ba? Kasi kala ko yun na-expect kung tatanong mo sa kanila yung preparation. Pero alam ko next year ang nila, di ba? Pero ayun, mamaya may babalita rin tayo kasi si kay Papa P yung replacing. Yung sa Netflix naman niya, kukwento din natin later. Di ba? Okay, sige. Okay mga Marites, ang ating pong susunod na chika ay brought to you, ating Chika of the Week brought to you by Amigo Sigurado! Dahil nga mahalaga na nararamdaman ng inyong aruga, kaya naman kahit saan panig ka pa ng mundo, nandito po ang Amigo Sigurado para tulungan ka na ihatid ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng panlasang Pinoy. Kaya mga kamarites, gamitin nyo na po ang promo code na PILCHIKA sa inyong Shopee at Lazada shopping cart para naman makuha nyo na ang discount para sa ating Amigo products. Kaya mga kamarites i-check out ninyo na po ang Amigo sa inyong mga Shopee at Lazada shopping carts para sigurado na madama nila ang ulam na may halong pagmamahal na galing sa inyo. Okay mga Marites, heto na po ating Chika of the Week. Siyempre, ang patuloy pa rin pag-init ng balita tungkol sa Katniel na merong nagsanga-sanga po. Marami na balita. Unahin na po natin na si Catherine Bernardo at Mami Bin Bernardo, yung mami niya, dead ma sa birthday na ni Carla Estrada na nanay ni Daniel. At yung mga iba pang balita. Yes. Correct. Kasi nga, di ba, nagtuturingan na silang for the longest time. Hindi naman kaila yan sa ating lahat, no, 'di ba? Na ang turingan na nila is magkakapamilya. Kulang na lang magtawag talaga silang balae, etc. Chucho kasi bukod sa mga involvement or engagement nila sa showbiz, meron din silang mga pinag-uusapan o pinagsasama mga negosyo-negosyo. Nag-birthday ang ating Carla Estrada last November 21 ba? Kung hindi ako nagkakamali. Syempre lahat nakaabang na naman ang mga netizen kung anong kahit man lang pagbati daw dito sa mag-ina. Siyempre, parte rin ng buhay nila yan diba? At kay Catherine. Pero natapos nga yung buong araw, talaga. Nga, hindi siya talaga binati. Usually pa present talaga yan. Oo naman. Diba kahit tweet-tweet man lang. Tutulungan sila, diba? At ito naman tong Daniel Padilla, nagpag-usap ng masinsinan kay Direk Laurenti Jogi. Direk Cathy Garcia Sampana. Dininay na inampalo si Daniel. Ulahin natin yung kay Direk Laurenti. Pinuntahan niya sa opisina. Pinakita ba yung nagyakapan pa sila? May video, wala tayo bibigay ko sa inyo mamaya na pumunta siya, sinalubong siya ni Direk Laurenti na alam mo yon na siguro pinag-uusapan na diba? Career na pinag-uusapan. Correct. Ang dami ng mga hindi man masatawag na ebidensya pero ang dami ng mga nagsusulputang lahat ina-assume na ito yung rason. Oo nga, totoo. So, nag-close door meeting daw yung dalawa. Ang tagal na siguro pinag-usapan ng mga plano kasi si Direk ngayon ang humahawak ng Star Magic. Siyang ngayon, pinakaama ngayon ng mga talent sa ABS-CBN, etc. etc. And konektado dito kay Direk Cathy Garcia Sampana, ang ating kumaret kaibigan. Dininay niya kasi sabi niya ever since naman daw hindi naman talaga sila nagpa-followan. Okay. Ayan sabi niya basahin niyo nga yan. Ikaw na magbasa. Mga bakla, wag ninyo na po ako idamay dito. Wala talaga kayong makikitang Supremo DJ sa followed ko kasi hindi ko naman siya fina-follow noon pa. Hindi ko alam ang totoong account niya kasi 20 nga lang pina-follow ko noon pa. Kaya wag na po natin gawing issue. Wala nga akong alam inang ko po. Sabi yan ni Direk Garcia. Pero magtataka ka bilang siya ang matuturing na nanay-nanayan ng Katniel. Ilang TV series yan, ilang pelikula yan. Kaya naging sikat na sikat niya dahil malaki sa kontribusyon niya.
Pero talagang magtataka ka, parang hindi kayo nagpa-followan. Pwede rin naman nga. Oo naman. Pwede rin talaga. Alam mo, minsan talagang... hindi mo kasi napapansin na, ay, hindi ko naman pala pina-follow to. Promise, pwede talaga. Oo. Sa bagay, yung mag-asawa nga minsan, kahit sa Facebook, hindi may time, di ba? May mga ganun eh. Ba't kay Andre maraming nag-unfollow? Ayun, hindi ko alam. Actually, si Miles Ocampo si Miles di ba si Miles at si Catherine ay close? Dating BFF yan, dalawang yan eh. Parang support na rin. Pero segwayin muna natin itong Carla Estrada ha. Kasi di ba pagkatapos ng birthday, nagpalabas siya ngayon sa social media. Nagbigay siya ng mga quotation. Galing sa Biblia, galing sa mga ano. Magbabasa ako ng ano. Na parang kinukumpirma ba talaga niya na may ganap or something? Kasi yung mga patama niya, ibang klase. Copy-paste ba yan? O kayong sarili? Sabi niya dito sa isang ano niya, kinilolog ko lang to kanina eh. Huwag mo yan. Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Isa yan sa mga ano niya. Tapos sabi pa niya dito. Deuteronomy ba yan? Hindi ko alam. Akala mo ba? Sabi pa niya doon sa isa. Your past mistakes are meant to guide you, not define you. Nababasa ko na rin yan. At eto pa, yung pamosong, He who is without sin among you, let him be the first to throw stone. Joshua 1:9. Nag-1+1 ngayon ang mga netizen. Siyempre, di ba? Birthday mo, tas yun ang mga pinopost mo, mga bla-bla-bla. So may ganap nga daw. Siyempre. Kung gusto nyo dagdagan, kayo ng bahala. Alam mo kasi, kung talagang naghiwalay yan dalawang yan, napakaraming... Ito, di ba? Napakaraming uungkatin. Tama ba ang term ko? Uungkatin? O ang daming, diba, kasi ilang taon sila doon. Ginawa ng mga fake posts yung dalawa. Yes. Ako nga, muntik na akong mapaniwala. Kasi meron nag-post sa... Napakita ko yan. Ang cute nila dyan, ang regal. May nag-post sa Twitter na fan nila na na parang fandom talaga nila. Tapos, parang legit talaga ha. Andun yung profile photo ni DJ ng Instagram. Tapos parang nakalagay doon. Basta in short, nakalagay doon, mahal namin kayo mga Katniel, wagas, ang pagmamahal namin sa inyo, parang relax lang kayo, parang gano'n. Tapos sumagot tong fan na, sorry minessage na kita kasi parang hindi na kami, nag-worry na sila or something. Ayon, natasaktan kami sa mga binabato raw kay DJ. Tapos sabi naman ni DJ, parang ayusin na. Relax lang kayo. Parang ako nang bahala dito. Diba? So, akala natin totoo. Akala ko talaga totoo. So, teka muna, pero medyo, so ang ginawa ko tuloy, binasa yung mga comment. To find out tinignan ko pa nga kung yung Instagram nga yun ni DJ eh. Yung pala, ginawa lang din. The same way na meron ding isa ha. Ewan ko kung nabasa nyo to. Ito talaga parang madaling araw ko pa nabasa. Na, parang may conversation yung dalawa daw. May video daw. Tapos yung pala kalokohan lang yung ending. Alam mo, ito nakikita ko dyan ang pinanggagalingan nito, talaga yung mga fans nila, sobrang bothered na, sobrang affected na. So, imagine mo naman kung 10 years talaga naging supporters nila to, di ba? So, ito lang yung pinaka-personal take ko dito. Kung nandun tayo nire-respeto natin ng mga artista, whether ready na sila or hindi pa sila ready magsalita or kung ano man. Kaya lang, sa case kasi nila, ang tagal na rin na pinag-uusapan. Tapos, itong mga naapektuhan, itong mga fans nila. Na sumusuporta sa kanila. Sumusuporta ever since. Naman, diba? Siguro, kung talaga namang walang katotohanan ng mga naglalabasan, kung talaga naman na they are still together, bakit hindi natin bigyan yung mga fans ng konting katahimikan? Kasi alam mo, ewan ko kung na-mention ko na dito, merong kaibigan, kaklase yung aking anak. Na-mention na. Oo, diba, na super fan ng Katniel. Na talagang bothered din. Naiiyak din na kung sakali. So, ini-imagine ko lang na, syempre it hurts diba? Lalo na kung ikaw talaga isang syempre tumulungan. Ardent fan. So, hindi ko maintindihan bakit natatawa si Diego. Bakit? Hindi yan ibang pinagtatawanan niya. Alam mo naman yan. Ayan, then,
kung halimbawa naman na may katotohanan pala ang mga naglalabasan, siguro deserve naman ng mga fans nila to really know the truth. Pinanawagan na nga natin niya kasi not for anything. Sabi nga natin, lalo at ko, mahal ko yung dalawang yan. Sabi ko, lahat tayo, we wanted them to be together. Ilang shows nila, pelikula nila na sumama ako na hindi ako nagpabayad, okay? Para lang makasama sila. O, di ba, ang taray ko. Pero, sabi nga, panawagan, huy, ito naman, paano nyo naman? Kasi ito sumusuporta sa inyo, nag-exert din naman ng pera, ng lahat, pagmamahalin, everything, tiwala. Kung hindi, di hindi. Kung oo, di oo. Naiintindihan ko talaga yan yung mga fans na hindi sila mapalagay, na nababadoid sila. Ikaw pa? Ako pa, pero buti na lang. Well, buti na lang. Sana, patuloy pa rin tayo nagdarasal. Sa katat naman tayo. Although, may pahabol din akong chika. Total dyan, chika of the week natin yan. Si Papa Oj Diaz, parang may sinasabi siyang may pasabog na magaganap this week. Tungkol dyan sa issue na ba yun? Hindi natin alam. Aabangan natin lahat yan. Kung ano man yan. Okay. But may I add also, kasi alam ko, kung 10 years sila or 12 years sila, hindi ko na sure malampas na kasi si Niyong baby pa, fan na yan eh. More than 10 years. Alam ko, may mga moment na di naman talaga, ewan ko kung aaminin to ng Katniel or ng Star Magic na parang nagkakahiwalay na, nag-aaway or may something, may issue. Pero dahil nga di sa career, or maaaring pwede rin naman dahil love naman talaga nila isa't isa, na aagapan na hindi mauwi sa hiwalayan o sa totoong breakup. But this time, hindi ko alam ang senaryo ngayon. Yun. Aabangan pa rin natin yun, mga kamarites. Di ba? Yes. Okay, mga kamarites, ang pong ating Chick of the Week brought to you by Amigo Sigurado! Tuloy-tuloy naman tayo. After Katniel, kay Andrea Brillantes naman tayo. Para bang ano yan? Ano ba yan? Para diba? bang lagi magkasunod? Ganon. Diego talaga, Kala ko sabihin niya, loyal na ang hanap, hindi na faithful. Ano pinagkaiba nun? Napagsalita siya ni Luis Monsano sa kanyang vlog. Tapos may pinabasa sa kanya, no? Oo, di ba? Sabi niya, ayoko na kuya, ayoko na yan, wag na yan. Di ba? Sabi niya loyal na hindi na faithful. Napanood ko yun. Yan. Sa TikTok. Kumbaga kasi, binigyan dahil lang kung bakit loyal na lang. Kasi nga, pagdating sa babae, yung loyal daw, kahit tumingin sa may dumaan ng babae, tinignan niya, loyal pa rin sa asawa. Pag faithful, pag tumingin daw sa ibang babae, hindi na faithful doon. Ay, may ganun na definition siya. Kanya yun, siya nagsabi nun na hindi ako Ewan ko. So pag loyal, ang lalaki, malalaman mo loyal, pag may dumaang babae at hindi niya tiningnan, loyal sa'yo. Tumingin man sa doon, babalik pa rin sa kasi yun ang faithful para sa kanya. Loyal sa kanya yun. Pero gusto niya a real man. Oo nga, sabi nga niya. Totoong tunay na lalaki. Bakit hindi ba tunay na lalaki yung... Ay, hindi natin nga alam. Kaya nga natatawa ako dahil ba last episode, sinabi naman natin na parang di umano, parang sa interview ni Richie, parang sinasabi niyang, let me have my last laugh or something to that effect. Nakakaloka sila. Mga ganyan talaga. Diyos ko, ang totoong lalaki for me, hindi yan nagsisinungaling talaga. Alam nila kung paano aminin yung katotohanan ng buong buo, hindi yung ang dami pang pasikot-sikot na amin pero hindi lahat. I don't want a boy. I want a man. That's what I need. I need a man. I need a man! Ewan ko. Ako, may gusto ko sabihin, hindi nakakala ko magsasalita. Sabihin mo na binasa ko lang naman yun, no? Binasa lang naman, kinukot na lang na para magkaroon tayo ng latest kay Andrea dahil siyempre gusto rin niya. Ako ito, Andrea, baka naman this time, minsan namimiss mo lang na you need a man. But actually, you don't need a man. Baka what you need is yung self mo muna. Di ba sometimes gano'n? Bigat ng PhD, Kumbaga parang break muna. Yung break muna. Minsan kasi talaga, sometimes you need to find yourself. Yes. Kilalanin mo muna sarili mo. Yes. Baka lang baka lang. Payo lang po yan ni PhD. Bilang bagets ka pa, pasensya ka na. Marami na kami pinagdaanan. So, marami pinagdaanan, marami ka naging man. Ay, hindi. As we age, di ba? As we age, syempre naman, may mga experiences na diba? minsan ayaw tanggapin ng mga kabataan. Pero
aminin natin. Sa akin, okay lang. Marami na rin akong men. Pero parang mas gusto ko yung faithful than loyal. Ganun Oo nga. Kasi pag faithful, parang feeling ko may kasamang love. At saka faith. Hope, faith, and love. Hindi mo kasama na si Charity, no? Kaya nga faith eh. Kaya faithful. Dahil may faith. Eh yung loyal kasi, lolang lo. Minsan kasi you can be loyal lang eh. Pero wala yung Charot. emotion. Ay, naku, ang saya. Siguro para may masabi lang si Andre for lack of better things to say. Grabe. De, bata pa rin kasi. Bata pa rin kasi. Tama nga si PhD, you don't need a man. You need to find yourself first. If hindi pa nga ha. Okay. Okay, Doc. Okay, ito naman mga Marites sa ating sinusubaybayang continuing story natin. Series din ito. Tungkol to sa kay Sara Labati at Richard Gutierrez. Ano ba latest dito, Prof? Kasi nga, di ba, nabininyagan pala yung youngest apo ni Tita Annabel na anak ni Rocky. Okay. Kamakailan lang. No show itong si Sarah. Pero nandun naman yung mga anak niya. Yes. Nandun yung dalawa. O yun. Ayan yung dalawa Okay. Diba? So, Pero kumpleto sa family picture. Pati nga si Tonton Gutierrez o si Glidel. Yan niya. Si Glidel, Larufa. Yes. So, ito yung si Rocky, di ba? Yes. Alin yung, basta yung late, Ito ang bininyagan yan, yung bata. Diba? Okay. Ang gaganda talaga ng mga lahi ng mga Gutierrez. Ito si Elvis yung isa. Si Richie Paul yata nasa likod. Correct. Okay. Yung Catherine, So, wala nga dyan si Sarah Labati. Oo nga, diba? Halatang-halata. Another alam nyo, ebidensya na naman yan. Sorry, pero sa tagal natin sila nakikita, nasusubaybayan, imposible talaga na si Sarah ay maging absent sa any family affair. Yes. Kasi andito lang si Sarah ngayon eh. Correct. Maintindihan ko pa kung nasa Germany o Switzerland ngayon si Sarah, di ba? So may issue talaga. Here. So hindi man sila nagkakalita, I guess it's safe to say may something talaga, may issue talaga. Oo. A picture speaks 1,000 words. Yes. Literal. Kantahin nga natin yun. Dean, this is literal. A picture speak. Hindi, totoo naman kasi talaga. Diba? Ay, ang mga netizen, hindi na kailangan mag 1+1 dyan, no? Oo. Isa po yan sa ating susubaybayan, mga Marites. Kaya mangyayari talaga. Ano nangyari, di ba? Ang dami na natin. Hi, Tita Katniel, Tito diba? Eddie. Yung pang kay si Yan Lim, tsaka Kim Chu. Correct. Ayun, tapos ito na. Tatlo po yan, mga Marites. Marami. Ang dami na mga breakup stories ngayong bago magpasko. Malungkot ang Christmas. Okay, ano naman tong page ni Kim Chu at Paula Abelino? Ay, excited ako dito. Sobrang excited ako dito, promise. After ng linlang, ng napakatagumpay na linlang na tambalan ni na Paula Abelino at Kim Chu, ay eto na, may follow-up na agad. This time naman, hindi na siya yung talagang sobrang manggigigil ka sa galit, no? Dahil this time, light romance ito. Rom-com naman ito. Ang Philippine adaptations ng isa sa pinaka-successful Korean drama na What's Wrong with Secretary Kim? Originally played by Park Seo-joon and Park Min-young. This time naman po, it's Kim Chu and Paolo Abelino. Natupad ang wish ng mga, anong tawag sa kanila? Pao Kim? Kim Pao? Kim Pao. Na makagawa ulit sila ng after ng linlang. Ito na ngayon yan. Kasi ang alam ko talaga dyan sa What's Wrong with Secretary Kim, hindi naman nung araw, dati pa yan, di ba? Before linlang kasi, or during linlang, na ibigay na kay Kim itong What's Wrong with Secretary Kim. Pero, pinapahold nila yan na pag-usapan. Talagang pinapahold. Maybe because nga, may linlang pa, ipapalabas pa lang. So, that time, ang alam kong maingay na sinasabing gaganap sa role ni Park Seo-joon, nung CEO, Vice Chairman, or si Estrada. Jake Ejercito. Estrada. Oo naman. So, in all fairness bagay sa kanya. Sa looks and all, kasi sa totoo lang, nung pinunod ko dyan, yung role ni Park Seo-joon dyan, palagi lang nakaganyan yan. So nakikita mo talaga si Jake. Medyo. Sabi ko, ay, possible, pwede. Tapos para nakikita ko, pwede rin may chemistry. So, at nag-tweet si Paolo. Sabi niya, parang to this effect na
nagpasalamat siya sa mga netizen, sa mga fans na kaya naman daw napunta sa kanya yon dahil na rin daw sa mga clamor or request ng mga fan. Hindi ko lang alam kung aaminin din ng Dreamscape na they eyed Jake before. To play the role. Yan. Eto naman, dagdag ko naman dyan, kasi nga, yung Lin lang naging very successful, although ang daming questions dito sa pagtatapos. Ang dami mga kaeklay, mga tanong na hindi nasagot. At kahit ako nanggigil, ayoko na rin. Direct FM, mag-usap tayo one time. Nag-usap na kami. Magkakapi tayo, talagang iisa-isahin ko yung mga napuna ko dyan. Anyway, dahil sa tagumpay, although tama si Rose, matagal na pong natapos kasi yung Lin lang, that was last year pa. At ngayon nga lang na ipalabas sa Prime Video. And ang nakakatawa nga dito kasi meron silang announcement before na ipapalabas na daw sa mainstream. But the thing is, dahil dito sa proyektong ito na by 2024, sinushoot na ito ngayon ha. Pero magti-take lang ako ng opportunity rin kasi may isang Jake din nakasali dyan pero hindi ko na mabigyan mo ng apelyido. Knows ko na. Nasabi, kasali din dyan at talaga namang kasali dyan. Kaya lang, dahil nga sa naging matagumpay yung tambalan ni Paolo at saka ni Kim, dahil sa Lin lang, na siya. Mas dito, hindi na itsipwera, doon pa rin siya. Ibang papel yung binigay sa kanya. Ang naitsipwera nga itong si Jake. Jake E. Jake E. Oo. Kaya, yun, doon sa anong yan, ang nakakaloka lang dyan, yung mga fans nila, siniship silang Oo nga. Pati in real life na. Kaya mga nagre-react din yung mga fans nila, Janine. At Kimchi. Yeah, na parang, wag naman. Trabaho is trabaho. Gusto lang pagsabungin. Kasi alam mo, ganun talaga yung mga fans napanood kasi nila, at kinikilig sila. Yan. Uy, pero alam nyo, although kay Paolo na nga to, sa totoo lang, perfect naman si Paolo sa role. Gwapo. Diyan pa lang nga, pagkakaupo pa lang, bagay na. At saka gumanon na. Abangan po natin yan this 2024 kasi ongoing na ang taping yan. Nakapanoorin ko talaga yan. Di ba? Ikaw pa, Miss Korea. Miss Korea, di ba? Bagay talaga nila, pati yung mga original na gumanap. Pati naman ang formal. Free TV yata. Sa ano siya? Sa Netflix ba? View kasi yan eh. No, sa View. View yan Wala akong pambayad sa View. Parang di naman totoo yan. Okay, mga Marites. Ito naman po, latest sa Barda. Barbie Fortesa and David Licauco. Paborito mo yan eh. Lalo na si David. Paborito ko yun for lack of better things to say. Okay. Oh my God! Hiwalay po sila ngayong Pasko. Dahil si David, dahil sa reports, pumutang sa Hong Kong. Kanino ba ito? Family niya, kay Barbie. Cute. Yan. Tinatapos nga ngayon ni Barbie itong bahay niya para sa pamilya, para doon sila magpasko at bagong taon. Kaya hiwalay mo ng Barda. Hindi ko lang alam kung sila ang bida dun sa bagong historical ng... yung Pulang Araw. Yan sila. Naku, tigilan na historical na yan. Nag-click naman yung historical, ba't yung maging sino ka man? Iba rin din naman historical yun. Yun ay adaptation. Hindi naman historical yun. Adaptation, remake, di ba? Siguro mas bagay sila sa mga historical talaga. Pag ganyan daw maging sweet dyan eh. Ang ganda Ayan ang family pala niya. Kamukha niya, daddy niya. Ngayon naman, nag-announce na yung GMA. Hindi ko lang alam kung sino yung bida ron. Pero kung silang may dalawa... movie pa silang dalawa may movie pa nga. Di ba? Siguro pa in preparation. Yung sinot sa for the movie. Siyempre, di ba, kailangan kumita yun, di ba? So, yung Pulang Araw muna. Pag nag-guess dito, sure yun. Okay, mga kaibigan. Ito na po ang bagong title ng pelikula, series ni Marian Rivera. Rose. Ganda ni Bakla. Miss PhD, ano yung title? Ayan, di ba kasi ang talagang title, original title na alam natin ay Against All Odds. So, hindi na pala yun ang title ngayon. Kasalukuyan na po nila itong sinushoot o tinitape ngayon. Ang bagong title niya ay My Guardian Alien. Parang layo doon sa Against All Odds. Exactly. Alam mo, akala ko nga yung Against All Odds, talagang drama. Tapos biglang, may Guardian Alien. Ko, teka lang, same pa ba yung storyline yan? Same pa ba yung story? Sabi ni Marian. Same. So, alien pala talaga. Si Marian is an alien. Pero may kwento yan. Mas maganda yung title. Marian is an alien. Di ba mas maganda, no? Correct. Anyway, siya? Makapakinggan tayo ng GMA. Mas
ba may dating? Marian is an alien. Ay, ganda. So, it's a light family drama. Itong My Guardian is an alien. Parang, ay, di ko na ikukwento kasi baka magalit naman sa atin yung network. Okay. Na pinare-empt natin. Pero kasama din po dyan sina Gabby Eigenman at saka si Max Collin. At ang partner niya nga ay si Gabby Concepcion. Nakikita ko yan sa may mga ganun-ganun. So ngayong 2024 na to ay siguro ang sarap din mga nabangan. opening salvo din yan. Ang daming mga mga wag naman magsabay sa view yan. And speaking of Marian, nagkaroon ng poster reveal yung movie nila ni Dindong. Yung Rewind. Mayroong video silang hinihila yung taklob ng isang malaking poster, billboard tapos ayun, para lumabas yung poster. Doon yata yan sa ABS-CBN, sa may ELJ. Okay, yun. Ako naman na-intriga naman ako dun sa trailer na nakita ko na parang rewind, na parang kinasal sila before, tapos parang may aksidenteng nangyari, tapos parang na-rewind yung buhay. Parang ganun ang dating sa akin ng trailer, ha? Pero syempre, pwede ako magkamali doon. Pero ang sarap, parang ang drama nung dating na, ay, ang ganda ng mga film fest entries talaga. Totoo. Iba-iba. Sino kayo sinasabi naman ni Lolit na kaya mag-promote? Oo nga. Nabasa ko rin yun. Si Noel Baka naman na Ferrer. Lolit, hindi pa lang nagpo-promote. Iba next week pa pagdating iba December. Ang pinalita natin yung ayaw makasabay siguro sa pag-promote. Lahat talaga sabay. Meron ba sila? Oo, pala. Pero ayaw mag-promote, what naman siguro. Ayun. Anyway, sige, My Guardian Alien. Marian, My Guardian Alien. Maganda yun, Marian Is an alien. Is an alien. Diba? May dating. Babayaran natin po si Rose Norhakag. Hindi, maganda ang dating kasi Marian. Parang may din yung Marian o parang gano'n, Marian. Okay, balita naman natin tungkol kay Piolo Pascual, Prof. Yes, kasi nakarating na nga po after nung kanyang successful concert, US and Canada tour. Nagkaroon, di ba after dito sa anong Soler ba? Ano ba yung hotel dyan? Basta concert Soler. Or Newport. Sa Newport. Tapos punta siya abroad at ang dami niyang nakakatawa nga doon kasi gusto ko pa nga i-chika. Sa isang leg, kung saan nagpunta sila sa Canada, isang state sa US, na parang wala na yata siyang masuot. Siya yung naglalaban ng ng underwear niya. Lalo sa tapos sinasabi niya, Moy, where are you? Yung kanyang yung kanyang alalay na talaga siya naglalaban ng underwear niya doon sa washing machine. Cute na cute lang ako. Kasi di ba parang sa estado niya na di kung naubusan ka, di bumili ka ng bago, di ba? Pero siya naglaba talaga siya. Tapos, eto na nga po, nakabalik na siya dito sa bansa kasi nga sabay-sabay na nga po niya pinopromote yung kanyang, yung nasa Netflix na sinabi nating Replacing Chef Chico na bukas na ipapalabas, mapapanood na kasama niya dyan si Alessandra De Rossi at si Papa Sam Milby nga. Di ba? Ang ganda rin. Netflix. At ang magre-release ng kanyang pelikula ditong Malyari na entry sa Metro Manila Film Festival ay ang Warner Brothers. Sa Angkapa. At syempre, kasali din siya sa Gumburza. Di ba? Hindi man siya dun sa tatlong paring pinatay, pero basta isa siya dun yung sa mga lead, dun sa... Parang din yung role niya eh. Isa din sa mga... Pari din. Pero parang may malaking dahilan kung bakit dun sa Gumbursa, Ganda. So, masayang-masaya si Papa P kasi, alam mo na, Papa P, nasan ba ako? Christmas, ang iyong channel. Asa ka pa. Alam natin yan. Diyos ko, wala yung pinagkaiba kay Aga. Mga Marites, solve ba? Yan pong isang Legong Chika mula sa Marites University!